Naniniwala ka ba na alam mo kung sino ka? Sigurado ka ba? Dahil sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring tila kakaiba, ang pangalang dala mo ay hindi ikaw. Ang katawan na nakikita mo sa salamin ay hindi rin ikaw. Kaya, sino ka nga ba sa katotohanan? Naisip mo na ba na maaaring buong buhay mo ay naniwala ka sa isang kasinungalingan tungkol sa iyong sariling pagkakakilanlan? Ngayon, dadalhin kita sa isang lugar na kakaunti lamang ang may lakas ng loob na puntahan, sa loob ng iyong sarili. Dahil kung hindi mo matutuklasan kung sino talaga ang may kontrol sa iyong buhay, magpapatuloy kang mabuhay sa autopilot, tumutugon lamang, inuulit ang mga pattern na hindi sa iyo. Kung nakakainis ito, mabuti. Ipinapakita nito na malapit ka ng magbago. Kapag may nagtanong, sino ka? Ano ang unang sagot mo? Kadalasan, sinasabi mo ang iyong pangalan, ang iyong propesyon, marahil ay ang iyong edad o kung saan ka nakatira. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na maaaring kakaiba, wala sa mga iyon ang tunay mong sarili. Ang pangalan mo ay hindi ikaw, ang propesyon mo ay hindi ikaw, ang katawan mo ay hindi ikaw. Ang mga ito ay mga label na natanggap mo, mga papel na ginampanan mo, ngunit hindi nila tinutukoy kung sino ka talaga. Isipin mo ito sandali. Kapag sinasabi mo, aking katawan, aking kamay, aking paa, napapansin mo ba na mayroong isang bagay sa loob mo na may-ari ng katawan? Kaya sino ang may-ari na yon? Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman tumitigil upang itanong ito sa kanilang sarili. Naniniwala sila na sila ay kung ano lamang ang nakikita nila sa salamin at ginugol nila ang buong buhay na nakulong sa ilusyon na yon. Kaya marami ang naliligaw, hindi tiwala sa sarili, iniisip na wala silang halaga. Dahil kapag nakikilala mo lamang ang iyong sarili sa iyong hitsura o sa sinasabi ng iba tungkol sa iyo, nabubuhay ka ng limitado. Ilang beses ka nang naniwala na hindi mo kayang makamit ang isang bagay dahil may nagsabi sa iyo noon? Ilang beses ka nang tumingin sa salamin at naisip, ganito talaga ako, hindi ko kayang magbago. Ipapahayag ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magulat sa iyo. 75% ng mga tao ay nabubuhay ng buong buhay nang hindi natutuklasan kung sino talaga sila. Sila ay tumutugon lamang sa mga nangyayari, sumusunod sa mga pattern, inuulit ang mga kwento na hindi sa kanila dahil hindi nila natutunang tumingin sa loob. Alam mo ba na kadalasan, ikaw ay nabubuhay sa autopilot, kinokopya ang mga asal ng mga tao sa paligid mo. Mula pagkabata, ikaw ay naimpluwensyahan na mag-isip at kumilos sa isang tiyak na paraan. At habang lumalaki ka, patuloy mong sinusunod ang pattern na yon nang hindi namamalayan. Ngunit nais kong maintindihan mo ito, hindi ka lamang isang katawan na naglalakad sa mundo, hindi ka lamang pangalan sa iyong sertipiko ng kapanganakan. Ikaw ay isang espiritual na nilalang, may makapangyarihang isipan at nakatira sa loob ng isang pisikal na katawan. At narito ang mas malalim na katotohanan, ang nakikita mo sa salamin ay pisikal na anyo lamang ng nangyayari sa iyong isipan. Nangangahulugan ito na ang imahe na mayroon ka sa sarili mo, sa loob, ay kumokontrol sa lahat sa iyong buhay, sa iyong ginagawa, sa perang kinikita mo, sa iyong nararating. Bakit ito napakahalaga? Dahil kung hindi mo matutuklasan kung sino ka talaga, magpapatuloy kang maniwala sa ilusyon at hayaan ang mga pangyayari na magpasya para sa iyo. Magpapatuloy kang sabihin, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, ganito talaga ako. Ngunit paano kung lahat ng iyon ay kasinungalingan? At paano kung ikaw ay mas higit pa sa iyong iniisip? Naisip mo na ba yon? Ako mismo ay nabuhay ng maraming taon nang hindi alam ito. Akala ko ang buhay ko ay limitado ng aking nakaraan, ng aking mga maling desisyon, ng kakulangan sa edukasyon. Naniniwala akong ako ay isang tao lamang na huminto sa pag-aaral, na lumilipat mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, at na hindi kailanman makakamit ang anumang dakila. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula akong tanungin ang sarili kong simpleng tanong, sino ako, sa totoo lang? Hindi sino ang sinasabi ng mundo na ako, kundi kung sino talaga ako sa loob. Ngayon, nais kong pag-isipan mo, sino ang may kontrol sa iyong buhay ngayon? Ikaw ba sa totoo lang? O ang mga paniniwala na ipinasok sa iyo? Dahil habang naniniwala ka na ikaw ay isang pangalan lamang, isang propesyon, isang katawan, patuloy kang mabubuhay ng limitado. Ngunit sa sandaling maunawaan mo na mayroong mas malaki sa loob mo, na kaya mong lumikha ng kahit ano, magbabago ang lahat. Kaya itatanong ko sa iyo ang isang tanong na maaaring maging hindi komportable, alam mo ba talaga kung sino ka? Pag-isipan mo ng mabuti dahil karamihan ay hindi alam. At marahil ito ang dahilan kung bakit marami ang nabubuhay na frustrado, malungkot at walang layunin.
Ngunit hindi ito kailangang maging ang iyong kaso. Maaari mong piliing makilala ang sarili mo, maaari mong piliing kunin ang kontrol at tuklasin ang kapangyarihan na palaging nasa loob mo. At kapag ginawa mo yon, mapapansin mo na ang taong inaakala mong ikaw kailanman ay hindi umiiral. Isa lamang itong maling imahe, nilikha ng lahat ng iyong narinig at lahat ng iyong natutunan. Lahat ng tinanggap mo bilang katotohanan. At ito ay nakakapagpalaya dahil kung ang larawang iyon ay hindi totoo, maaari kang lumikha ng bago. Isang makapangyarihang imahe, puno ng tiwala sa sarili, na kayang akitin ang lahat ng bagay na iyong ninanais. Ngayon, sabihin mo sa akin, handa ka na bang itigil ang pamumuhay sa ilusyon at tuklasin kung sino talaga ang may kontrol? Dahil maniwala ka, hindi ito ang mundo sa labas. Ikaw iyon. Palagi ka na. Mula sa sandaling ipinanganak ka, nagsimula ang isang bagay nang hindi mo namamalayan, ikaw ay naprograma. Naprograma ng iyong mga magulang, ng paaralan, ng telebisyon, ng kapaligiran kung saan ka lumaki. Bawat salita na iyong narinig, bawat kilos na nasaksihan mo, bawat paniniwala na paulit-ulit na sinabi sa iyo, lahat ng ito ay naitala sa iyong subconscious. At alam mo ang problema? Ang programang iyon ang humahawak sa iyong buhay ngayon. Gusto mo bang makita kung totoo ito? Ilang beses mo nang narinig ang mga pariralang tulad ng, ang pera ay hindi nagdadala ng kaligayahan, kailangang magtrabaho ng mabuti para mabuhay, mapanganib ang mangarap ng malaki, dahil mas masakit ang pagkabigo. Sigurado akong higit sa isang beses. At nang hindi mo namamalayan, tinanggap mo ang mga ideyang ito bilang ganap na katotohanan. Unti-unti, nanirahan ang mga ito sa iyong isip, bumubuo ng isang pattern na ngayon ay kumokontrol sa paraan ng iyong pag-isip, damdamin at kilos. Ngayon, narito ang isang bagay na maaaring ikagulat mo. 75% ng lahat ng ginagawa mo, araw-araw, ay pinamumunuan ng iyong subconscious. Ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng desisyon batay sa tunay mong ninanais, kundi sa kung ano ang naprograma sa iyo na paniwalaan. Kaya maraming tao ang nagnanais yumaman, ngunit hindi nila makamit. Dahil, kahit sabihin ng bibig, gusto ko ng mas maraming pera, sigaw ng isip, hindi mo karapat-dapat, mali ito, imposible para sa iyo. Naranasan ko ito ng maraming taon. Huminto ako sa paaralan, wala akong kwalipikasyon, palipat-lipat sa mga trabahong masama hanggang mas masahol pa. Nagtrabaho ako sa mga pabrika, gasolinahan, ginagawa ang mga bagay na kinamumuhian ko. At alam mo ang pinakamasama? Naniniwala ako na yun lamang ang karapat-dapat sa akin. Tinitignan ko ang mga taong matagumpay at iniisip, iba sila, hindi ko kayang maging ganoon. Iyon ang aking programa. Hanggang sa isang araw, may narinig ako na nagbago ng lahat. Kung hindi mo gusto ang mga resulta na nakukuha mo, kailangan mong baguhin ang iyong sarili. Dahil ito ang iyong mga resulta. Tumama iyon ng malakas. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi ang mga pangyayari ang humahadlang sa akin. Ako yon. Ngayon, gusto kong pag-isipan mo ang iyong buhay. Ilang beses ka nang sinubukang magbago, ngunit tila may humihila sa iyo pabalik sa parehong lugar. Ilang beses kang nangako sa bagong taon, nagsimula ng masigla at pagkatapos ay huminto. Hindi ito kakulangan sa determinasyon. Ito ay programa. Parang sinusubukan mong patakbuhin ang isang bagong aplikasyon sa isang luma at hindi na angkop na operating system. Simple lang, hindi ito gumagana. At alam mo ang mas malupit. Hindi mo kasalanan ang programang ito. Nagsimula ito noong bata ka pa at wala ka pang kamalayan para questionin ang anuman. Nang maliit ka pa, ang isip mo ay parang espongha, sumisipsip ng lahat ng walang salala. Kung lumaki kang naririnig na marumi ang pera, ang mayayamang tao ay hindi tapat, hulaan mo kung ano ang mangyayari kapag sinubukan mong yumaman. Sabotahin ka mismo ng iyong subconscious, dahil naniniwala ito na ang pagiging mayaman ay masama. At hindi rito nagtatapos. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa relasyon, kalusugan, tagumpay. Kung may nagsabi sa iyo na hindi ka sapat, na wala kang kakayahan, ito ay naging bahagi ng iyong pagkakakilanlan. At ngayon, dala mo ito na parang totoo. Ngunit hindi. Isa lamang itong programa, at ang anumang programa ay maaaring baguhin. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, ilang beses mo nang nahuli ang sarili na kumikilos eksakto, tulad ng ginagawa ng iyong mga magulang, kahit na nangako kang hindi ka magiging ganoon. Iyon ang kapangyarihan ng programa. Napakalakas nito na inuulit mo ang mga pattern na hindi mo gusto dahil iyon ang naka-embed sa iyo. At alam mo ang higit na nakakabilib?
Karamihan sa mga tao ay hindi ito natutuklasan. Ginugugol nila ang buong buhay na sinisisi ang kakulangan sa oportunidad, ang gobyerno, ang ekonomiya, ang swerte, ngunit hindi tumitigil upang tumingin sa loob at mapagtanto na ang tunay na bilangguan ay nasa kanilang isip. Ngunit gusto kong maunawaan mo ngayon, ang bilangguan na ito ay maaaring basagin. Hindi mo kailangang mabuhay na nakakulong sa mga lumang paniniwala. At nagsisimula ang lahat kapag nagpasya kang kunin ang kontrol at questionin ang kung ano ang nasa iyong subconscious. Dahil hanggat hindi mo ito ginagawa, magpapatuloy kang mabuhay sa isang buhay na hindi iyo, kundi sa buhay na naprograma para sa iyo. Kaya sabihin mo sa akin, ipagpapatuloy mo bang hayaan ang programang ito na tukuyin kung sino ka? O sisimulan mo nang isulat muli ang iyong kwento? Maniwala ka, posible ito. Nagawa ko. At kung nagawa ko, walang pag-aaral, walang perspektibo, walang anuman. Maaari mo rin. Ang tanong ay, handa ka na bang itigil ang pamumuhay ng otomatiko at akuin ang kontrol ng iyong sariling isip? May isang lalaki na nakilala ko minsan, at ang kwentong ito ay hindi kailanman lumisan sa aking isipan. Siya ay matalino, may talento, at tila handa na magtagumpay. Ngunit may isang problema, hindi siya naniniwala sa kanyang sarili. Mula pagkabata, narinig niya na hindi siya sapat, na hindi siya dapat mangarap ng malaki, at na kailangan niyang maging kontento sa kakaunti. Ang ideyang ito ay unti-unting pumasok sa kanyang isipan, hanggang sa maging isang ganap na katotohanan. Lumaki siya, nakahanap ng karaniwang trabaho, isa sa mga trabahong sapat lang para bayaran ang mga gastusin, ngunit hindi natutupad ang mga pangarap. Araw-araw siyang gumigising, pumupunta sa trabaho, ginagawa ang kanyang mga obligasyon, bumabalik sa bahay at iniisip, ito na lang ba? Ganito ba talaga ang buhay? Ngunit hindi niya kailanman pinangahas na magbago. Bakit? Dahil ang imahe na mayroon siya sa kanyang sarili ay mahina. Hindi niya nakikita ang kanyang kakayahan, hindi naniniwala na karapat-dapat siya sa higit pa. Isang araw, nagkaroon ng pagbabawas sa kumpanya. At hulaan mo? Siya ay natanggal sa trabaho. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Wala siyang plano wala siyang lakas ng loob na magsimula ng negosyo, wala siyang sapat na paniniwala para bumangon muli. Nakita ko ang lalaki na ito na bumagsak. Sa loob ng maikling panahon nawala halos lahat. Hindi lamang ang trabaho, kundi pati ang tiwala sa sarili, kasiyahan, at pag-asa. At lahat ng ito ay hindi dahil siya ay walang kakayahan. Nangyari ito dahil naniwala siya na siya ay walang kakayahan. Ngayon gusto kong huminto ka at mag-isip, ilan sa mga taong kilala mo ang namumuhay sa ganitong paraan? Marahil ikaw yon. Marahil ikaw ay naipit sa isang trabahong kinainisan mo, ngunit wala kang lakas ng loob na umalis dahil iniisip mo na hindi mo kakayanin. Marahil pinapangarap mong magtayo ng negosyo, ngunit naniniwala ka na hindi iyon para sa'yo. Ilang pagkakataon na ang lumipas sa iyong harapan na pinakawalan mo lamang dahil sinabi ng boses sa iyong isip, hindi mo kaya. Hayaan mo akong magtanong muli, magkano na ba ang nawala sa iyo dahil dito? Hindi lamang pera ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay mga pangarap, oras, at kaligayahan. Ilang beses ka nang hindi namuhay ng isang pambihirang karanasan dahil naniwala ka sa kasinungalingan na hindi ka sapat. Kapag iniisip ko ang lalaking ito, hindi ko nakikita ang isang taong malas. Nakikita ko ang isang tao na buong buhay ay namuhay sa ilalim ng kontrol ng maling imahe. Dahil narito ang katotohanan, ang imahe na mayroon ka sa iyong sarili ay parang thermostat. Ito ang nagtatakda kung hanggang saan ka aabot. Hindi mahalaga kung mananalo ka sa loto, kung hindi magbabago ang imahe na yon, babalikan mo rin ang parehong punto. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang yumayaman at pagkatapos ay nawawalan ng lahat. Hindi sila nagbago sa loob. At ikukwento ko sa iyo ang isang bagay na maaaring masakit marinig. Kung hindi mo hihinto ngayon upang baguhin ang imahe na ito, magbabayad ka ng mataas na presyo. Magpapatuloy kang mamuhay ng buhay na hindi ang buhay na gusto mo. Darating ang panahon, titingin ka sa nakaraan at magtatanong, bakit hindi ko ginawa ng iba? At walang mas masakit kaysa sa panghihinayang na hindi na ipamuhay ang buong potensyal. Ngunit hindi kailangang mangyari ito sa iyo. Hindi mahalaga kung nasaan ka, hindi mahalaga kung ano ang sinabi tungkol sa iyo noon. Maaari kang magbago. Ngunit nagsisimula ito sa isang pagpili, ang pagpili na hindi natanggapin ang kasinungalingan na naglilimita sa iyo. Kaya sagutin mo ako, ng buong katapatan, gaano katagal mo pang hahayaan ang isang maling imahe na diktahan ang iyong kapalaran?
Dahil hanggat hindi mo pinipiling baguhin ito, walang magbabago sa labas. Lahat ng umiiral ngayon sa mundo ay nagsimula bilang isang ideya. Bawat gusali na nakikita mo, bawat sasakyan na dumaraan sa kalsada, bawat teknolohiya na ginagamit mo ay unang ipinanganak sa isip ng isang tao. Walang nagmumula sa wala. Una, may imahe. At ang imahe na iyon ay nagiging katotohanan. Ngayon isipin, kung totoo ito para sa lahat ng bagay sa paligid mo, bakit iba ang magiging katayuan sa iyong buhay? Natuklasan ko ito nang mapagtanto kong ako ay namumuhay na nakulong sa isang realidad na ayaw ko, ngunit ako mismo ang lumikha. Naniniwala ako na hindi ko kaya, na ako ay walang kakayahan, at ang aking buhay ay sumasalamin dito, masasamang trabaho, utang, kakulangan ng pananaw. Hanggang sa isang araw, may nagsabi sa akin, kung hindi mo gusto ang nangyayari, baguhin mo ang imahe sa loob ng iyong isip. Sa simula, inisip kong kabaliwan yon. Paano mababago ang buhay sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng mga iniisip? Ngunit sobrang pagod na ako sa pamumuhay sa ganitong paraan, kaya nagpasya akong subukan. At wala akong sinimulan kundi isang piraso ng papel. Isinulat ko ng eksakto kung paano ko nais mamuhay. Ipinakita ko ito sa aking isip araw-araw. Hindi ito madali dahil ipinipilit ng aking isip na sabihin, napakataas ng pangarap mo. Hindi ito mangyayari. Ngunit nagpatuloy ako. At may nagsimulang magbago. Una, sa loob ko. Nagsimula akong maniwala. Pagkatapos, nagsimulang dumating ang mga oportunidad. Lumitaw ang mga tao na hindi ko kilala na may mga ideya, nagbukas ang mga pinto. Sa loob ng mas mababa sa isang taon, iniwan ko ang isang karaniwang trabaho upang magsimula ng sariling negosyo na kumita ng mahigit 1,500,000 piso. Wala akong formal na pag-aaral, karanasan, o swerte. Ginawa ko lamang ito dahil nilikha ko ang imahe sa aking isip at naniwala ako dito hanggang sa naging realidad ito. Ngayon, gusto kong maunawaan mo ang isang bagay, ang isip ay parang isang proyektor. Ang imahe na inilalagay mo rito ay lalabas sa eksena ng iyong buhay. Kung iniisip mo ang kakulangan, mararanasan mo ang kakulangan. Kung iniisip mo ang kasaganaan, hihikayatin mo ang kasaganaan. Hindi ito dahil sa mahika, kundi dahil ang iyong mga iniisip ang tumutukoy sa mga aksyon na ginagawa mo, sa mga taong nakikisalamuha ka, at maging sa mga pagkakataong nakikita mo. Ito ay agham. Napatunayan na ng psikolohiya na ang pinagtutuunan natin ng pansin ay lumalago. Ngunit hayaan mong magtanong ako, ano ang imahe na iyong pinoproyekto ngayon? Kapag iniisip mo ang hinaharap, nakikita mo ba ang sarili mo na umuunlad o nakikita mo ang sarili mo na nahihirapang bayaran ang mga bayarin? Kapag tumitingin sa salamin, nakikita mo ba ang isang taong may kakayahan o isang taong limitado? Dahil ang imahe na iyon ang mamumuno sa lahat. Hindi mahalaga kung gaano mo gustong magbago, kung mananatiling pareho ang imahe na iyon, mananatiling pareho ang iyong buhay. Ngayon, isipin mo ang mga taong nagbago ng mundo. Si Edison, bago imbentuhin ang bombilya, ay pinangarap ito. Si Walt Disney ay nag-imagine ng isang imperyo habang pinagtatawanan siya ng lahat. Si Oprah Winfrey ay ipinanganak sa kahirapan, ngunit nilikha sa isip ang imahe ng taong nais niyang maging. At ngayon, isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang babae sa buong mundo. Wala sa mga ito ang nangyari kung naniwala lamang sila sa nakikita nila sa paligid. Naniwala sila sa nakikita nila sa loob. At alam ko na maaari mong iniisip, ngunit hindi ako si Edison, hindi ako si Oprah. At sinasabi ko sa iyo, hindi rin sila hanggang sa nagpasya silang sino sila. Kaya tinatanong ko, sino ang pinipili mong maging? Dahil maniwala ka, maaari kang pumili. Maaari kang manatiling nakatali sa lumang imahe, o maaari mong simulan ngayon ang paglikha ng bago, puno ng kapangyarihan, kumpiyansa, at posibilidad. At huwag mong isipin na ito ay pantasya. Lahat ng umiiral ay nagsimula bilang pantasya. Ang kaibahan ng mga nangangarap at ng mga nagtatagumpay ay naniniwala ang mga nagtatagumpay ng sobra sa kanilang pangarap hanggang ito ay maging realidad. At maaari mo ring gawin ang pareho. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung maaari kang maglagay ng bagong imahe sa iyong isip ngayon, isang perpektong imahe ng buhay na nais mo, ano ito? Isipin mo ito dahil ito ang susi upang baguhin ang lahat. Isara ang iyong mga mata sandali at imaginin ito kasama ko. Kung maaari mong isulat ang iyong buhay mula sa simula, walang limitasyon, ano ang magiging hitsura nito? Saan ka nakatira? Anong sasakyan ang iyong minamaneho?
Ano ang magiging rutina mo? Sino ang mga taong nasa paligid mo? Ano ang iyong mararamdaman? Hindi mahalaga kung ngayon ito ay tila imposible o malayo. Lumikha lamang ng imahe na yon. Nakita mo? Ito ang unang hakbang upang baguhin ang lahat. Ngayon, bakit ito gumagana? Dahil ang iyong isip ay hindi nagkakaiba sa pagitan ng totoo at imahinasyon kapag nakatuon ka ng emosyonal sa isang ideya. Ganito mo nasisimulang ireprogram kung sino ang nasa kontrol, pinapalitan ang lumang imahe ng mga bagong imahe. Ang iyong buhay ay refleksyon ng kung ano ang nasa loob ng iyong isip. Kaya, kung nais mong baguhin ang nakikita sa labas, simulan sa pagbabago ng nasa loob. Gusto kong gawin mo ito araw-araw, kumuha ng papel at isulat ng eksakto kung paano mo nais mabuhay, ngunit isulat sa kasalukuyan, parang nangyayari na. Halimbawa, ako ay labis na masaya at mapagpasalamat ngayon dahil nakatira ako sa isang kamangha-manghang bahay, may kalayaang pinansyal, at ang aking buhay ay sagana at maunlad. Huwag magtipid sa detalye. Ilarawan ang mga kulay, tunog, damdamin. Mas totoo ang dating, mas mabilis matatanggap ng iyong isip. At narito ang isang napaka-powerful na bagay, basahin ito araw-araw, umaga at gabi, at habang binabasa, maramdaman mo na parang nararanasan mo na ito. Kung sabihin ng isip mo, ito ay kasinungalingan, huwag maniwala. Magpatuloy. Dahil ang paulit-ulit ay lumilikha ng paniniwala, at ang paniniwala ay lumilikha ng realidad. Ganito mo kinukuha ang kontrol ng iyong isip. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang isang hamon. Hindi ito opsyonal, ito ay isang pangako sa iyong sarili. Sa loob ng 30 araw, gawin ito nang hindi nagkukulang. Araw-araw, sa umaga at bago matulog, imahin at basahin ang iyong isinulat. At narito ang sikreto, huwag lang basahin, maramdaman mo. Dahil ang emosyon ang wika na naiintindihan ng subconscious. Kung gagawin mo ito sa loob ng 30 araw, may babagong mangyayari. Mapapansin mo ang mga pagkakataon, ang mga tamang tao ay lalapit. Mapapansin mo na, nang hindi mo alam paano, ang mga bagay ay nagsisimulang gumalaw pabor sa iyo. Alam ko na maaari mong iniisip ngayon, talaga bang gumagana ito? At sinasabi ko sa iyo, gumagana ito. Gumagana dahil ang iyong isip ay parang magneto. Kapag binago mo ang dalas ng iniisip mo, sisimulang akitin ang lahat ng nasa dalas na iyon. At ito ay hindi mahika, ito ay batas. Ito ay ang batas ng atraksyon. Hindi mo kailangang maniwala sa akin ngayon, ang kailangan mo lamang ay subukan. Ngunit gawin mo ito ng may seryosong intensyon, dahil karamihan sa mga tao ay hindi nagagawang baguhin ang kanilang buhay dahil hindi sila naglalaan ng 30 araw sa isang bagay na kasing simple nito. Ngayon, isipin mo, kung patuloy kang gagawa ng parehong ginagawa mo sa ngayon, saan ka naroroon sa loob ng isang taon? Nasa parehong lugar pa rin. Ngunit kung gagawin mo ito ng 30 araw lamang, maaari mong simulan ang unang hakbang patungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Kaya sabihin mo sa akin, tinatanggap mo ba ang hamon? Dahil ang kontrol ay palaging nasa iyong mga kamay. Nasa sayo lamang ito kung paano mo ito bawiin. Mayroong isang batas na namamahala sa lahat sa universo, at kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Ito ay ang batas ng polaridad. Lahat ng bagay ay may dalawang panig, araw at gabi, mainit at malamig, positibo at negatibo. At pagdating sa iyong buhay, nangangahulugan ito na palagi kang may dalawang pagpipilian, tumingin sa kakulangan o sa kasaganaan, sa problema o sa solusyon. Mukhang napakasimple, hindi ba? Ngunit ito ang pagpipilian na nagbabago ng lahat. Ipapahayag ko sa iyo ang isang bagay na magpapaisip sa iyo, ang nangyayari sa iyong buhay ay hindi lamang nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa paraan ng iyong pagpili kung paano ito i-interpret. Isang tao ay nawalan ng trabaho. Ano ang kanyang gagawin? Maaari niyang isipin, tapos na, sirain na ang aking buhay. At ang ganitong pag-iisip ay magdadala ng higit na takot, kawalang katiyakan, at mga pinto na magsasara. Samantala, may ibang tao na dumaan sa parehong sitwasyon at iniisip, ito ang pagkakataon upang magsimula ng bago, ng mas malaki. At ang ganitong pag-iisip ay nag-akit ng tapang, ideya, at mga oportunidad. Ano ang pagkakaiba? Hindi ito kung ano ang nangyari, kundi kung paano pinili ng isip na tumugon. Karamihan sa mga tao ay patuloy na tumutugon sa negatibong panig, nang hindi namamalayan na may positibong panig sa bawat bagay. Kahit sa pinakamahirap na sandali. Kapag may masamang nangyari, maaaring hindi mo ito maintindihan agad, ngunit mayroong binhi ng paglago doon.
Kung titignan mo ito sa tamang pananaw, makikita mo ito. Ngunit kung pipiliin mong mag-focus sa hindi mo kaya, malulunod ka. Ito ang batas. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang pinipili mo kamakailan? Kapag iniisip mo ang hinaharap, iniisip mo ba ang mga posibilidad o iniisip mo ang lahat ng maaaring magkamali? Dahil ang iyong mga iniisip ay hindi lamang nananatili sa iyong isipan. Lumilikha sila ng damdamin at ang damdamin ang tumutukoy sa iyong mga aksyon. At ang iyong mga aksyon ang lumilikha ng iyong mga resulta. Lahat ay nagsisimula sa pagpili na ito. Naalala ko noong nagsimula akong pag-aralan ito. Napagtanto ko na nagdaan ang mga taon na palaging mali ang aking pinipiling panig. Tuwing may pagkakataon, ang unang pumapasok sa aking isip ay, paano kung hindi ito magtagumpay? Nakaprograma ako sa negatibo. At alam mo ba kung ano ang aking naakit? Higit pang mga sitwasyon upang patunayan yon. Nang binago ko ang aking pagpili sa paano ito maaaring magtagumpay, nagsimulang magbago ang aking buhay. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagsimula akong makaakit ng mga tao, ideya, at mga landas na hindi ko kailanman nakita noon. At narito ang isang simpleng hakbang para sa iyo, kapag may masamang nangyari, ngumiti. Tama, ngumiti at tanungin ang iyong sarili, ano ang kabutihang nakatago dito? Alam ko, mukhang katawa-tawa, ngunit ganito binabago ang iyong enerhiya. Mula sa pagiging biktima, nagiging tagalikha ka. Ang simpleng tanong na ito ay nagpapalawak ng iyong isip upang makita ang mga solusyon kung saan dati ay problema lamang ang nakikita. Ngayon, nais kong maintindihan mo ito, hindi mo mapipili ang mangyayari sa iyo, ngunit mapipili mo kung paano ka tutugon. At ito ang pagpipili ang magtatakda kung mananatili ka sa negatibo o lilikha ng isang pambihirang buhay. Ang tanong ay, aling panig ang pipiliin mo simula ngayon? Ngayon na narating mo na ito, may nagbago na sa loob mo. Nagsimula kang questionin ang iyong buong paniniwala sa katotohanan ng buhay. At alam ko na ang ilan sa aking sinabi ay maaaring nakaapekto sa iyo, marahil ay nakaramdam ka ng kaunting kakulangan sa ginhawa. At iyon ay mabuti. Dahil ito ay senyales na lumalabas ka sa lumang pagprograma at nagsisimula ng akuin ang kontrol. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang narinig mo ngayon ay simula pa lamang. Para itong pagbubukas ng pinto sa isang bagong mundo, ngunit ang nasa kabila nito ay lampas sa iyong inaakala. Ngayon na nauunawaan mo na ang iyong pagkakakilanlan ay ilusyon lamang at maaari mong piliin kung sino ang nais mong maging, oras na upang gawin ang susunod na hakbang. Sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring baguhin ang lahat, kung paano itugma ang iyong dalas upang maakit ang eksaktong nais mo. Pera, oportunidad, relasyon lahat ay nagsisimula sa tamang dalas. At ipinapangako ko, kapag naintindihan mo ito, mararamdaman mong umangat ka sa isang bagong antas ng kamalayan. Kaya huwag titigil dito. Patuloy na sumulong. Dahil hindi ka lamang nanonood ng isang video. Ikaw ay nagtatayo ng isang bagong bersyon ng iyong sarili. At nais kong makasama ka sa susunod na hakbang ng paglalakbay na ito. Salamat sa pagiging narito, sa pagbibigay ng iyong oras at enerhiya upang umunlad. Hintayin kita sa susunod na video.